Samantala, kami naman ni Jana ay tuloy sa aming bulagaan. Kapag wala si Walden sa bahay, ako ang nagpupuno ng mga pagkukulang niya kay Jana. Alam kong mali, Kuya Roms, pero hindi ako makatanggi kay Jana. Ako si Allen, Kuya Roms. Ito po ang kwento ko. 21 years old ako noon nang magpunta sa Maynila. Iniwanan ko sa probinsya ang trabaho ko bilang magsasaka. Panganay ako sa 6 na magkakapatid, kuya. Ang mga magulang ko ay magsasaka. Kung kaya, nang makapagtapos ako ng high school ay naging katuwang na nila ako sa bukid. Pero nitong mga nagdaang taon ay hindi na gaano kaganda ang aming ani dahil na rin sa hindi magandang panahon o pagbabago nga ng klima. Kaya apektado ang aming ani. Malaki na ang nalulugi sa mga magulang ko. Lumaki pa lalo ang kanilang mga utang. Plano na nga nilang ibenta ang sakahan namin. Hanggang kinausap ko na muna ang mga magulang ko na huwag muna nila ipagbili ang sakahan namin dahil sayang naman at mauuwi lamang sa wala ang lahat. Susubukan ko na maghanap ng mapapasukan sa Maynila. Baka sakali, mabayaran pa namin ang utang namin at hindi na rin maibenta pa ang sakahan. Gamit ang cellphone ay naghanap-hanap ako ng mapapasukan. Hanggang sa may nakita akong naghahanap sila ng tao para sa isang paggawaan ng mga kagamitang bakal. Kaagad nga akong nag-text sa inilagay nilang contact number at meron namang nag-reply sa akin. Nasa minimum naman daw ang sahod at kumpleto ang benepisyo at stay-in pa. Matapos ko makumpleto ang mga requirements ko na kailangan nila, ay nagpaalam na ako sa mga magulang ko at binigyan naman nila ako ng pamasahe at kaunting pera na panggastos ko habang hindi pa ako sumasahod. Matapos ang ilang oras na biyahe mula Isabela ay tanghali na ako nakarating sa Maynila. Kaagad kong pinuntahan ang address na kung saan ako papasok ng trabaho. Matapos ako magtanong-tanong ay nahanap ko naman ito. Pero laking gulat ko dahil ang ibinigay na address sa akin ng kausap ko ay wala naman palang pagawaan, kundi isa itong abandonadong bahay at wala namang nakatirang tao. Sa madaling salita, naloko ako ng kausap ko. Malungkot akong naglakad-lakad, Kuya Roms. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Dahil bago lamang ako sa Maynila, unang punta ko pa lamang dito. Nakarating ako sa mataong lugar. Nakaramdam ako ng gutom. Mag-aalas 4 na rin pala ng hapon. Hanggang sa makakita ako ng isang karinderya. Kumain na muna ako. Habang kumakain ako, iniisip ko na umuwi na lamang pabalik sa probinsya. Matapos akong magbayad ay naglakad uli ako papunta sa istasyon ng bus. Tinawagan ko na ang mga magulang ko. Pero hindi ko pa nakakausap ang mga magulang ko ay biglang may humablot naman sa inagaw ang cellphone ko at mabilis itong tumakbo at nawala sa paningin ko. Hindi ko na siya naabutan. Nadagdagan na naman ang problema ko. Naglakad-lakad na lamang ako at naupo sa isang tabi. Iniisip ko kung ano ang susunod na mangyayari sa akin. Gumagabi na rin. Nang makaramdam uli ako ng gutom, kumain ako. Nang pagbayad ko ay halos wala na pala akong pera. Barya na lamang ang natira. Habang naglalakad, nag-iisip ako kung ano ang gagawin ko. Nadukutan pa ako. Siguro,
pupunta na lamang ako ng barangay hall o di kaya sa city hall para humingi ng tulong. Pero dahil gumagabi na, natakot na ako magtanong-tanong. Kumukonti na rin ang mga tao, maingay na rin ang busina ng mga sasakyan dahil traffic na. Isa-isa na rin nagsasara ang mga tindahan. Makalipas ang ilang oras ay tuluyan ng humupa ang traffic. Tumahimik na rin ang paligid. May mangilan-ngilan pa rin naglalakad. Sa palagay ko ay 11:11 na ng gabi. Nakaramdam na ako ng pagod mula sa ilang oras na paglalakad. Makalipas ang 2 oras, nakaramdam ako ng antok mula sa kinauupuan ko. Naghanap ako ng mapupwestuhan. Nakahanap ako ng malaking karton na pinaglagyan ng paninda. Mabuti na lamang at wala pang mga nagkakalakal. Madilim na rin sa paligid, alauna na rin ng madaling araw. Nailatag ko na ang karton sa isang saradong tindahan na nakababa ang roll-up nito. Hindi naman ako makatulog dahil nasa tabi ng kalsada. Maya't maya ang dating ng mga mabibilis na sasakyan. Dagdag pa ang amoy ng kanal na sobrang dami ng lamok. Umupo na lamang ako. Malungkot, iniisip ko pa rin kung ano ang mangyayari sa akin at bakit ganito ang nangyari. Hanggang sa di kalayuan ay may nakita akong isang matandang lalaki na nakikipag-away sa isang lalaki na sa tingin ko kaedad ko lamang. At ang matanda ay nasa 50 na mahigit ang edad. Lumapit ako sa kanila. Sakto naman ang pagbagsak ng matanda mula sa suntok ng lalaki. At tangka na niya itong tarakan ng kanyang hawak na kutsilyo. Ang walang kalaban-laban na matanda ay pumikit na lamang habang nakataas ang mga kamay. Mabuti na lamang at sakto ang dating ko. Bago pa maitusok ng lalaki ang kutsilyo ay naitulak ko ito at sinabayan ko pa ng suntok. Kumaripas ng takbo ang lalaki, kaagad ko namang itinayo ang matanda at panay ang pasalamat niya sa akin. Kaagad niya akong kinamayan at sinabi niya ang pangalan niya. Siya, si Walden daw siya. Sinabi ko rin ang pangalan ko. Tinanong niya ako kung ano ang ginagawa ko dito at gabi na. Kaagad ko namang sinabi ang pangalan ko at ikinuwento ko ang lahat sa kanya ng nangyari sa akin. Maya-maya, may dumating na isang magandang babae. Lumapit ito sa matanda at niyakap. Ang akala ko ay anak niya pero kaagad niya itong ipinakilala sa akin. Si Jana. Maganda si Jana, nasa 23 lamang siya, kasintahan pala niya. Nang malaman nga ni Walden ang nangyari sa akin, kaagad niya akong pinapunta at isinama sa bahay niya. Sakay ng kanyang kotse narating namin ang bahay niya matapos ang kalahating oras na pagbibiyahe. Isang malaki at magandang bahay sa Quezon City. Sobrang yaman ni Walden sa laki at lawak ng kanyang bahay at ilang mga magagarang sasakyan ang nakaparada. Habang pababa ng kotse ay naririnig ko si Jana na nagsasalita kay Walden. Bakit daw nagtiwala kaagad siya sa akin at hindi naman niya ako lubos nakilala. Hindi na lamang ako kumibo, naiintindihan ko si Jana. Kumain na muna kami. Naglabas siya ng masarap na pagkain. Pagkatapos namin kumain, ay inalok ako ni Walden na dito na lamang sa bahay niya ako magtrabaho. Babayaran naman daw niya ako ng tama. Tuwang-tuwa ako nang marinig ko ang mga sinabi ni Walden. Kayang-kaya ko ang magtrabaho sa bahay. Magme-maintain lang ng paligid at mga halaman niya at ang swimming pool niya at magkukumpuni ng ilang mga sirang kagamitan at ilang mga alagang aso ang aalagaan na sa tingin ko sa una lang naman mahirap.
Kaya kaagad kong ipinakita sa kanya ang dala-dala kong mga requirements, NBI, police clearance, at kung ano-ano pa. Lalo naman siya natuwa sa akin. Pero si Jana, nahahalata kong hindi niya ako gusto. Naiirita siya sa akin. Maya-maya ay tinuro ni Walden ang magiging kwarto ko. Ang ganda at aircon pa. Malambot ang kama. Nagtataka naman ako kay Walden kung bakit wala siyang kasambahay. Ayon sa kanya, hindi daw tumatagal dahil inaaway ni Jana at nagseselos. Sabi ni Walden sa akin, matulog na muna ako dahil alam niyang wala pa akong tulog. Iniwan na niya ako sa kwarto pero hindi na ako makatulog dahil alas 5 na ng umaga at lumipas na ang antok ko. Kaya lumabas na lamang ako ng kwarto para maglakad-lakad. Pero bago pa ako makababa sa hagdan ay naririnig kong nagtatalo sina Walden at Jana. Sabi ni Jana, kay Walden hindi daw siya dapat nagtitiwala kaagad sa akin. Ako na lang ang kusang umalis, baka makita pa ako ng dalawa na nakikinig sa usapan nila. At least may idea ako na ayaw ni Jana sa akin. Bumalik ako sa kwarto at habang nag-iisip, nakatulog ako. Hanggang makarinig ako ng katok sa pinto. Nagising ako at bumangon. Nang buksan ko nga ay si Jana pala ang kumakatok. Tumambad sa akin ang maganda at maamo niyang mukha. Pero nakasimangot. Pinatatawag na daw ako ni Walden at tanghalian na. Nang pagtingin ko nga sa orasan ay alas 12 pasado na. Habang pababa ng hagdan ay nag-iisip ako kung paano mawala sa akin ang inis ni Jana. Pagkatapos namin kumain ay nagpaalam na si Walden na pupuntahan niya ang bibili niyang apartment sa Makati. Naiwan kami ni Jana. Naglinis na lamang ako sa paligid at inalis sa mga nalaglag na dahon sa swimming pool. Ayaw pa rin akong pansinin ni Jana. Maya-maya nabigla ako sa kanya dahil maliligo pala siya. Halos tumulo ang laway ko na makita ko ang suot niya. Nakasimangot siya sa akin at dito nga ay tinanong ko siya kung bakit nagagalit siya sa akin at parang ayaw niya ako sa bahay na kasama. Kaya biniro ko na lamang siya. Sabi ko sa kanya, siguro tinulugan ka lang ni Walden kagabi kaya kaganyan. Mukhang tama nga ako dahil sumimangot lamang siya sa akin. Hinayaan ko na siya. Tumalikod na ako sa kanya at akmang aalis na. Pero nagulat ako dahil tinawag niya ako. Allen, ayaw mo ba maligo? Sigaw niya sa akin. Nang paglingon ko, nakita ko na kumakaway siya sa akin. Nakangiti siya at para niya akong inaakit. Pero sabi ko, ayaw ko maligo sa swimming pool. Sa banyo ako maliligo. Naamoy ko na rin kasi ang sarili ko. Kaya tuloy na ako sa banyo. Isa pa, baka abutan pa kami ni Walden. Ayaw kong bigyan ng dahilan si Walden para pagdudahan ako. Nandito ako para sa trabaho. Naliligo ako nang biglang pumasok si Jana. Kaya gulat na gulat ako at kinakabahan. Palapit siya sa akin. Pero biglang bumusina sa sasakyan ni Walden sa gate. Kaya dali-daling tumakbo si Jana palabas. Ako naman, tinapos ko na ang pagligo ko. Habang nagbibihis, napapaisip ako sa ginawa ni Jana sa akin. Malamang nagkukulang nga talaga si Walden sa kanya, lalo na sa edad niya. Mukhang naghahanap na talaga si Jana. Makalipas ang ilang araw, umalis uli si Walden. Nagulat ako kay Jana dahil bigla na lamang itong pumasok sa kwarto ko.
Sabi ko sa kanya baka makita siya ni Walden na pumasok sa kwarto ko. Sabi naman niya, binalikan daw ni Walden ang bibilhing apartment. Dadaan daw ito sa bangko para mag-withdraw ng pera na pambayad. Kaya matatagalan daw itong bumalik. Hindi na ako nakatanggi nang sunggaban ako ng halik ni Jana. Naglaro kami ng bulagaan. Masaya kami sa ginawa namin. Inulit-uli namin dahil ayaw niya pumayag na isang beses lang. 3 beses kaming nagbulagaan, halos 4 na oras kami sa kwarto ko. At dito nga ay nagkwento ng buhay niya si Jana. Dati daw siyang may kinakasama. Pero dahil bata pa sila at walang regular na trabaho ang asawa niya at hindi naman nakapagtapos, kaya napilitan siyang magbenta ng kanyang sarili. Walang alam ang asawa niya sa ginagawa niya hanggang makilala niya si Walden at naging regular walk niya ito. At madalas ayaw ni Walden na kukuha si Jana ng booking sa iba. Sinusuportahan niya si Jana financially pero nalaman naman ng asawa niya ang ginagawa niya. Kaya naging dahilan ng pagkakalabuan nila. Mabuti na lamang at wala pa silang anak. 2 taon na rin niyang kilala at kasama si Walden. Biyodo na daw ito at ang mga anak ay nasa ibang bansa na nakatira. Kaya mag-isa na lamang siya dito at inaasikaso ang mga negosyo niya. Pagkatapos niya magkuwento ay nagpaalam na si Jana na bababa na at baka abutan pa kami ng asawa niya. At nangakong uulitin namin ang paglalaro ng bulagaan. Nag-enjoy daw kasi siya. Gabi na nang makauwi si Walden. Habang kumakain kami, kinausap niya ako. Nabili na daw niya ang apartment sa Makati. 10 pinto ito at 2 palapag. Commercial space daw sa baba at residential naman ang sa itaas. Napawang may mga nakaupan. Gagawin daw niya akong taga-bantay at caretaker doon. Kapag may kailangan ng mga tenant, ako ang hahanapin. Pero sa susunod na buwan na daw ako magsimula. Samantala kami naman ni Jana ay tuloy sa aming bulagaan kapag wala si Walden sa bahay. Ako ang nagpupuno ng mga pagkukulang niya kay Jana. Alam kong mali, Kuya Roms, pero hindi ako makatanggi kay Jana. Isang araw napansin ko si Jana na may lalaking kausap sa labas ng gate. Sinilip ko siya mula sa bintana ko. Kita ko nga ang itsura ng lalaki na pamilyar sa akin. Pero hindi ko maalala kung saan ko siya nakita. Kinagabihan bigla akong kinabahan dahil naalala ko na ang lalaking kausap ni Jana. Ang lalaking yon ay yun din ang lalaking nagtangka sa buhay ni Walden. Kinabahan ako lalo dahil mukhang may kinalaman si Jana sa tangkang pagpaslang kay Walden. Kung kaya inakit din ako ni Jana para mapanatag ako sa kanya. Hindi na muna ako nagpahalata kay Jana na alam ko na ang plano niya. Plano niyang ipatumba si Walden para makakuha ng malaking pera. At hindi niya maisagawa ito dahil sa akin. Kaya niya ako inaakit para kapag nalaman ni Walden ang ginagawa naming bulagaan, magagalit sa akin si Walden at palalayasin niya ako sa bahay. Dahil sa nalaman ko ay nag-ingat na ako. Hindi ako makapaniwala na sa kabila ng maamong mukha ni Jana ay may itinatago pala itong kasamaan. Inisip ko na kausapin si Walden para mag-ingat. Pero malamang na hindi niya ako paniniwalaan. At sino ako para maniwala siya gayong matagal na niyang kilala at kasama si Jana? Baka mamaya ako pa magiging masama sa kanya. Baka isipin pa niyang
sinisiraan ko si Jana sa kanya. Pero hindi ako papayag na magawa ni Jana ang masama niyang balak kay Walden. Hahanap pa rin ako ng tiyempo o di kaya ebidensya para maniwala sa akin si Walden. Pero makalipas ang ilang araw ay hindi ako makalapit kay Walden. Hindi ko siya makausap ng solo dahil madalas nakadikit sa kanya si Jana. Hanggang isang araw nagpaalam si Jana kay Walden na aalis muna sandali. Nagkaroon ako ng pagkakataon na kausapin si Walden. Tinanong ko siya kung bakit may nagtatangka sa buhay niya, anong dahilan. Sagot sa akin ni Walden, baka kaagaw daw niya sa negosyo. Wala naman na daw siyang ibang naiisip na dahilan para ipatumba siya dahil wala naman daw siyang nakaalitan. Hindi ko masabi kay Walden na baka may kinalaman si Jana dahil lubos ang tiwala niya sa babae. Hanggang sa dumating na si Jana at hindi ko na naman makausap si Walden. Isang gabi, bigla na lamang pumasok si Jana sa kwarto ko. Sa pagkakaalam ko, nung gabing yun, nasa bahay lamang si Walden. Pero pinagpilitan ni Jana na umalis si Walden. Kaya natuloy ang bulagaan naming dalawa. Pero nagtaka ako kay Jana kung dati na naglaro kami ay hindi naman siya maingay. Ngayon, sobra siyang maingay at dahil sa ingay na yon, lalo naman akong ginanahan. Ganado akong bulagain siya. Wala akong kaalam-alam na nasa bahay labang pala si Walden na natutulog lamang. At dahil nga sa ingay ni Jana, ay nagising si Walden at kaagad na binuksan ang pintuan ng kwarto ko. Kaya nagulat ako nang makita ko si Walden. Nasa kalagitnaan kami ng bulagaan namin ni Jana nang madatnan niya kami. Galit na galit si Walden sa ginawa namin ni Jana. Nang mga oras na yon ay pinalayas niya ako sa bahay. Hindi siya nakinig sa mga paliwanag ko. Kahit anong gawin ko, samantalang si Jana ay hindi niya pinaalis. Matapos pagpilitan niyang pinilit ko daw siya. Lumabas na lamang ako ng bahay para matapos na ang gulo. Alam ko namang hindi ako paniniwalaan ni Walden. Pero ang nasa isipan ko, hindi ako lalayo sa kanya. Babantayan ko si Walden. Dahil kapag may nangyaring masama sa kanya, sa akin ibibintang ni Jana ang lahat at ako ang huhulihin ng mga pulis. Hindi ako lumayo sa bahay ni Walden. Nasa labas lamang ako at nagmamanman. Nagkubli ako sa mga puno at kapag gabi sa madilim na bahagi ako nagtatago. Hanggang isang gabi, may lalaking lumapit sa gate at agad naman itong nagbukas. Si Jana, pinagbuksan niya ang lalaki. At kinutuban na ako nang makita ko ang hitsura ng lalaki. Siya yung nagtangka sa buhay ni Walden noon. Kaagad akong umakyat sa bakod at pumasok sa loob ng bahay. Naghanap ako ng kahoy na pamalo para kahit papano may panlaban ako sa dalawa. Nang makapasok nga ako ay nakita ko ng nagmamakaawa na si Walden sa dalawa. At dahil nakatalikod ang lalaki, hindi niya ako napapansin. At kaagad ko itong tinamaan ng dala kong 2x2 at kaagad na bumagsak at nawalan ng malay. Si Jana naman dahil sa takot ay nakiusap na huwag ko siya saktan. Kaagad namang nakatawag ng pulis si Walden. Humingi ng pasensya sa akin si Walden at nagpasalamat sa pagligtas ko sa buhay niya. Bibinalik ako ni Walden sa trabaho at ipinagkatiwala niya sa akin ang apartment na nabili niya. Kaya unti-unti,
Natulungan ko ang mga magulang ko sa probinsya. Sina Jana naman at ang kanyang lalaki ay nakakulong na hanggang ngayon. Salamat Kuya Roms. More power sa channel mo. Allen.